Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. Hello guys, so may papakita ko sa inyo na bagong information. So gamit yung ating iPrag Plus, ayan, yung ginagamit natin pang remap. Yan. So pasensya na kayo guys, medyo pause ako kasi hindi pa tayo magaling. Okay, so sundan nyo na lang yung mga bibigay ko sa inyong video, or pag hindi nyo maintindihan yung aking salita, tingnan nyo yung mga ginagawa ko. So sundan nyo lang. So kailangan natin ng iPrag at kailangan natin ito. Makikita nyo yung kasama yan sa iPrag na pag bumili tayo ng iPrag set. Ngayon sa mga bumili sa akin ng mga module, ang binigay ko dun ay yung pang remap. Pero kung gusto nyo magkaroon nitong bagong information na to, bibili nyo to kasama yung information. Okay, so ano ba yung kayang gawin ni iPrag Plus na bagong information na nakuha natin? Meron siyang pang re-odo ng lahat ng klase ng mga odometer na digital. So kailangan lang natin itong para sa, tawag ito kasi para sa EPROM ito pang EPROM na adapter. Ayan. Kailangan din natin ng simulator para sa pagbukas ng mga odo natin. Okay? Then kailangan natin ng ito. Nabibili ito sa online, Shopee, sa Lazada. Then ito. Okay. Tapos kailangan natin ng mga adapter, may kulay or kahit walang kulay. Okay. So mamaya makikita nyo kung saan ko siya ilalagay, kung saan siya ginagamit, at ito paano to. Then kailangan natin kabisaduhin yung linya na yan. Yung linya na yan, ito yan. Ito siya. So makikita nyo dito para siyang may, ayun, may uka siya. So makikita nyo din, may guide din no, para may uka. So ganyan ang posisyon niya. So 1, 2, 3, 4, A0, A1, A2, BSS. Ito na side yan. Tapos ito naman yung sa kabilang side. BCC, Right Protect, Serial Clock, Serial Data. Ito rin yan. So bawat butas na yan, may katumbas yan na connection dito sa wire na to. Ayan. Sa ngayon, basic. Kasi para makuha natin yung mga pinout niyan, yung katumbas dito na kulay, kailangan natin ng multitester para makuha natin yung connection niyan to dito. Ngayon, tandaan nyo na lang guys, may ginawa ko dito. Ito, pakita ko sa inyo, pang Honda muna ito. Honda Click V2. So, meron siyang mga kulay. Pag bumili kayo ng wire na ganito or adapter, ganito bilhin yung kulay. Yung may gray, violet, blue, green, yellow, orange, red, at brown. So, ang nilagyan ko ng kulay, ito siya. Yung violet, nilagyan ko siya ng itim. So, ito yung ground. Ground siya. BSS. Ito naman blue. Ito naman yung serial data. Ang kulay niya ay gray. Yung pinagtapan ko dun sa wire. Ito namang red. Ito naman yung para sa BCC or yung positive. Yan, positive yan sa EPROM. Then yung white, yan yung serial clock. Ang katumbas niyan, itong kulay blue. Yan, tingnan nyo guys yung mga kulay na ginawa ko. Yan, tandaan nyo na lang, iba niyan hindi na ginamit. Okay. So ngayon, ito yung ating iPrag. Ilalagay natin siya ng pagganito. Ito yung number 1. Nakita nyo yung number 1 na yan. So dapat ang number 1 ay makikita nyo may dalawang hati yan. Dito, tsaka dito na side. So ngayon, kapag Honda or Click yung gagawin natin, dito natin siya ilalagay sa unang hanay. Yan dito. Pwede rin naman doon sa kabila, pero mas maganda ganito na gasundin nyo. I-lock nyo lang. So yan, nakalock na siya. Tapos, mamaya, itutusok natin to doon sa board. Okay. Ngayon, papakita ko sa inyo itong simulator muna, paano siya ginagamit. So, kailangan kapag meron tayong simulator na ganito, mag-download tayo ng Allmoto na apps. Ayan o, download natin yan. Diyan natin makikita ngayon yung mga guide kagaya nito. Ito, ayan, kagaya nito. Ayan, yung mga guide na ganyan, meron na siyang mga guide, may mga kulay na siya. So makikita nyo dyan,
nakalagay to, click Vario 2018, 2019. Nakalagay dyan kung anong year model yung gagawin natin. So, halimbawa, 2018, 2019 yung motor, year model. So, ito yung pinout. Okay? Tapos, ito naman yung EPROM code 24C04. Yan ngayon ang bubuksan natin mamaya dun sa program. Then, tingnan nyo maigi yung kulay. Ang nilagay dito, white, blue, red, tapos yellow. Itong yellow, yan yung katumbas ng ground. Yan yung black. Ito yun, no? Yung ginawa ko kanina. Saan ba yun? Ito yung yellow. Ito yung kulay black. Ayan. Yan yung katumbas niyan. Tapos, yung red, yung katumbas niyan dito, ito rin yan, nilagyan ko ng red sa dulo. Tapos yung white and blue, ito siya. Ayan guys, sasundan nyo yan ha. Ngayon, bubuksan natin yung ating odometer. Ayan siya. So, ganito natin siya hawakan, pag ganyan. Okay? Kasi ang posisyon natin, ganyan din o. Tingnan nyo. Ganito rin nakalagay doon o. So, ito yung ating lalagyan ng linya. Yan yung may binutas ko na yan, no? Tinanggal ko yung cover. Ito yung cover. Ito mga plastic na yan. Or rubber. Tinanggal ko siya para mabuksan siya ng ganyan. Susundan natin yan, guys. Para yung ma-read natin yung EPROM. Ngayon, bago natin i-read yung EPROM, pakita ko muna sa inyo yung odo. Yung pag pinower natin. Ngayon, pag pinower natin yan, so, makikita nyo dito, ito yung socket ng power supply. So, makikita nyo dito, ito yung guide. Yung positive na sa pinaka-last sa baba, sa unang-una. Ayan siya. Tapos, ang negative niya, ayun yung black oh. Medyo malabo naman yung black. Ayun siya. 1, 2, 3. Pangatlo yung negative. So, same din dito sa nakalagay sa yellow, yung negative. Ayun oh. Same dito. Yun yung negative niya. Ngayon, itong simulator natin, meron siyang kulay ganun din. Black and red. Ito siya. Ayan o, yung maliit na to. Maliit ang dulo. So, ganun din. Sundan lang natin yan. Ilagay lang natin dito. Yan, pasensya na kayo nakawan. Bitawan ko muna. So, ayan siya. Then, buksan natin yung ilaw. Yan, para makita nyo yung tinusok ko. Ayan, pangatlo yung ground. Tapos yung positive yung una. Ngayon, babalik na rin ko to. Ayan, para makita nyo yung screen. So, ito yung screen. Off ko yung ilaw. Tapos, i-on ko lang yung simulator. I-select natin. Lagay natin siya sa pulse. Ayan, click natin mode. Ayan, may mode siya, diba? Meron kasi siyang pang Suzuki, Yamaha. Then, yung plus. Ako, paano basahin yan? Hong o song. Lagyan natin doon. Tapos, on lang natin to. Ayan. So, pag on natin, ito kasi naka-customize na. So, makikita natin nakalagay dito, 17,502. Ngayon, ang gagawin natin dito, itong tools na pinapakita ko sa inyo, kaya niyang i-reodo yan. Kaya niyang palitan yung number na yan. Pababa, ganon. Or ipataas, depende kung ano yung trip ng papagawa. Okay. So, nakita nyo na 17,502. Off na natin. Ayan. Then, tanggalin na natin tong socket. Okay. Sinsya na kayo guys ha. Pause talaga ako. Ngayon, itutusok ko siya kung ano yung nakalagay doon na guide. Ilalagay natin din dito. Gagayahin lang natin yun. Kung saan siya nakatusok. Okay? Tapos, puproceed tayo dun sa software. Papakita ko sa inyo paano siya gumagana. Okay? So, itusok ko muna siya. Bibitawin ko muna siya. Papakita ko lang sa inyo pag nakatusok na. Ayun guys, so tinusok ko na. Pansinin nyo, bakit parang naiba siya kumpara doon? So, nakalagay dito yung red, yung BCC, nakalagay dito sa resistor na dapat doon, yun sa resistor na yun. Ngayon, ginawa ko sa red, nilagay ko siya dito. Pares lang yan guys. Ayan sa dulo na yun, oh. Napansinin nyo, ayan, oh. Doon ko siya nilagay yung ano na yun, yung red. Okay lang din yun. BCC rin yun. BCC rin yung resistor na yan. Then yung ground dapat doon nakalagay. Katulad nito, doon nakalagay siya. So ginawa ko, kinunik ko lang siya dyan. Ground din yan. Yan din yung BSS niya. Okay? So, ayan o, blue, white, and red. So nakalagay dito, white, blue, dapat dito yung red. Ang ginawa ko, dito ko nilagay yung red. Ayan sa kabila ng white. Then yung ground nandun.
Ayun o, sa kabila na yun o, yung nakalabas sa dulo na yan. Ito yun. So, ganun yung gagawin guys. Sundan nyo lang to. Same lang din naman yan. Kung meron kayong multi-tester, mati-check nyo naman yung continuity niyan. So, nakaganyan na yung posisyon niya. Ayan. So, medyo nakazoom lang yung cellphone. Ayan siya. Tapos, nakapower na yung ating iPrag. Tapos, pupunta na tayo ngayon sa software. Okay. So, pasok na tayo sa software. Buksan natin ngayon yung iPrag. Ayan, ito. iPrag 85 version. Ayan. Buksan natin siya. Ayan. Okay, so ito may nakaset na. Kasi gagawin natin dyan, i-close muna natin para makita natin isa-isa. Ayan, i-close ko muna. So makikita nyo yan, pagka binuksan nyo siya, yung medyo malabo. Ayan, ganyan siya. So ito yung mga menu. Makikita nyo dito sa script o sa device. Ayan o, nakalagay device sa taas. So mababasa nyo dito. Hanapin nyo lang dito yung EPROM. Yung EPROM. Ayun o, EPROM mo. Click nyo lang yung parang triangle sa gilid. Ayun, so lalabas ito. Ngayon, nakalagay doon sa ating guide ay 24C04. Ngayon, dito siya papasok sa 24XX. Okay, click natin yan. Double click or itong arrow na to. Click natin yan para mag-maximize. Tapos, hanapin natin yung 24C04 na BLR dapat, wag IPR ha. Ayan. So, pwede nyo retestin yung gagana. Pero BLR yung ginagamit ko. Yan o. 24C04. Ito siya BLR. So, double click nyo lang yung parang folder na to o text document. Ayun. Ngayon, kung gusto nyo makita yung hint, ito, click nyo lang sa taas yung show hint. Ayan. O, check nyo lang yan. Ayan o. Ang hint niyan, pag pinunta natin yung 2404, saan ba yan? 2404, ito yun o. Ayan. So makikita nyo siya, ground, lahat ng ito guys, A0, A1, A2, tsaka ground, iisa lang linya yan. Kahit saan kayo tumusok dyan. So ibig sabihin, kahit saan kayong side tumusok, dito yan yung 1, 2, 3, 4 na paano yun o, yun o. Puro ground yan. Okay, so yan yun. Asan na yun? 2, 4. O yan siya. Tapos, ito yung BCC. Ito yung serial clock, serial data. Yung BCC, yun yung nilagyan ko ng kulay red. Ayun siya. Tapos yung serial clock, ayun yung kulay white. Yan. So, pag tinignan natin siya dito, sa socket mismo, ito yan guys, oh. Ito yung itsura niyan. Ayan siya, dyan yung siya itatap. Ayan o, kung paano yung position nito, ito yung guide, and din yan o. So ito to, hanapan nyo lang ng connection to, itong 4, nakakonect doon sa ground. Yung number 8, nakakonect doon sa BCC. Yung number 6, nakakonect doon sa SCL. Tapos yung number 5, nakakonect sa SDA. Yan yung guide guys. Yan yung pag pinindot natin yung hint. Yan yung pinaka-guide natin. So, tanggalin natin yan para hindi ganong sagabal pagka nakuha na natin. Ngayon, punta tayo sa settings. Sa BCC, select natin yan yung pinaka-mababang voltage na meron kayo sa screen nyo. Para safety. Iwas sunog ng EPROM. Lahat naman yan gagana pero doon tayo maglagay sa pinaka-mababang volt. Ayun. Tapos sa address input A2, A1, ang select natin dito number 10. Pag binuksan natin kasi ito, ito siya 0001, yung 10 yung kunin natin kasi sa 01 hindi siya gagana. Then yung itong WP yan, 0 lang yan. Tapos dito pwede nyo, wag na check to. Then 8 bytes, ayan siya. Tapos makikita nyo dito blanco siya. Okay, ang gagawin natin ngayon, magre-read tayo. Kiklik lang natin tong green. Etong green arrow pataas. Ayun o, nakalagay read F3. Or i-click natin sa keyboard yung F3. Or doon mismo sa green. So pag-click natin yan, ayan, i-read lang natin. Okay. So pag lumabas yung reading error na 255, ibig sabihin, yung pin natin hindi yan nakatusok ng maayos.
gawa guys ng magaan kasi yung ginawa kong pin. Ngayon, kapag hindi ko siya napagana, ayusin ko muna. Pag hindi ko siya napagana, papalitan ko siya ng, ito meron ako mabibigat. Kailangan kasi mabibigat yan eh. Ito kasi magaan. Try ko muna siyang i-settings or itusok na maayos. Okay? Tapos doon tayo proceed tayo sa read. Okay guys, so try ulit tayo. Tingnan ko kung gagana. Tinusok ko lang konti. Diniin ko lang siya. So punta ulit tayo sa read. So ibig sabihin kapag gumaganyan siya, hindi tayo nakatusok ng maigi. Hindi tayo nakalapat doon kasi napakaselan yan guys. Palitan natin to ng mas mabigat. Pakita ko sa inyo yung mabibigat. Okay. Ito guys, testing natin ito. Mas mabigat na to. Ayan. So tingnan natin kung mag-read. Ayan. So dapat kasi mabigat yun eh. So read natin ngayon uli. Ayan siya. Ayan. No response. Ibig sabihin naglulos pa rin siya. So kailangan natin siyang itama yung pin. Kaya ganun loose contact yan. Ito guys, hinawakan ko na lang. Kasi naglulus. Ayan. Para nakadiin talaga siya. Tingnan yung kulay ko. Ayan. Same pa rin. So gagawin ko sa kanya. Ayan. Makikita yung mga error kapag hindi connected. Pipindutin ko lang yung yung connect. Saan ba na yung arrow? Mahirap lang guys kasi mahirap lang kasi one hand ako. Ay, nakiklik ko lang yung read. Tapos continue. Okay, so loose pa rin guys, loose. Kahawak na ako niyan. Check ko muna guys sa maigi ha. Ito guys, try uli. Ayan. So wag yung tigilan hanggat di kumukunik yan. So try uli. Pinatin ko uli yung yung read. Ayun guys, nag-read siya. Hindi ko napakita. So ulitin ko lang, pakita ko sa inyo read. Kiklik ko lang yung read sorry. Ayan, ikiklik ko yung i-read ko lang. Isa na kayo nag-blurred. Ayun. So click ko lang siya ulit. Ayan, makita nyo siya. Ayun nag-read siya. So pag read niya, okay. So pag na-read natin, bitawan na muna natin to. Ayan. Kasi sobrang selan talaga guys ng pin nito. Dapat talaga itusok nyo sa maigi. Ayan, same pa rin Ayan. Ayan. So pag na-read natin, grabe daming error ay daming trial. So okay lang yung guys. Kapag naman kabisado nyo ng pin yan, hindi na kayo magkakaganon. Madalin nyo na lang siya ma-adapt. Okay. So ngayon, pupunta tayo ngayon. Halimbawa pag na-read na natin yan, ayan, nag 100%. Punta tayo ngayon sa calculator. Sa view, click natin yung view. Ayan. Tapos punta kayo sa calculator. Ayun. Nilalabas sa gilid, ito siya. So ito kasi nilagay ko na siya dito. Ayan, kung hindi siya nakalagay diyan, X ko muna yan. Ayan, wala siya nakalagay diyan. So view. Ayan, tapos calculator. Ayan siya, ganyan lalabas sa kanya. Ginawa kasi diyan para na siya, permis na siya dyan. Left click, tapos ilagay mo lang siya dito. Ilalagay mo siya dito sa sulok na to. Ayan, i-drag, ayan, siya naman napunta sa taas. Pwede mo siyang ilagay pataas, pwede mo siyang ilagay ito kalahati. Ayan siya. Ito na siya ngayon yung nakalagay calculator. Na i-paste ko sa dyan. Pwede rin ganun klase. Ayan. Tapos, punta lang tayo dito sa may mababasa kayo itong search. Ayan search. Ayan, so click nyo lang yung yung enter text. Sensya na kayo guys, may lumalakad na itim-itim na yan kasi yan ito lumang laptop kasi ito. So ita-type natin diyan. Type natin diyan click kasi yung motor na natin click. Ayan, type natin. Ayan, so may lalabas dito. So may arrow sa gilid. I-scroll lang natin pataas. Ayan Tapos click natin, double click natin yung Mototrack ATV motorbike, tapos on the Vario click 2018, double click lang natin yan. Yan. So pag double click natin, lalabas ito. So nakita nyo, na-read natin 17,500, tapos may discrepancy na 25, kaya lumalabas doon sa Odo 17,502. Ito yun may 2. So may butal siya. So okay lang yan. Ngayon, palitan natin siya ng, pag na-click na natin yan, palitan natin yung value na yan ng number. Ilan ba yung request natin? Halimbawa, ni-request natin ay 30,000. 30, tapos 1, 2, 3. 30,000.
Okay, so may discrepancy siya na 2. So malamang ang lalabas niyan doon ay 3,000 at 30,002. Okay, so apply lang natin. Click natin yung apply. Pag click mo ng apply, dapat iilaw, nandiyan pa rin yung kulay blue na yan. Ayun, so makita nyo nag-iba yung pangalan. So dapat pagka-correct siya, magpapalit siya ng pangalan pero blue pa rin. So after nun, punta tayo dun sa yung blue check. Ayan i-verify natin siya. So pag-verify, ayun, so pag-verify natin, dapat bago tayo mag-verify, nakatusok tayo dito. Okay, so tusok ulit. Tusok ulit guys. Okay, so tusok ulit. Tingnan natin kung mag-click natin yung apply. Sunod, verify. After natin maklik yung verify, tapos nag-connect siya dito, next natin click yung red na yan, yung arrow pababa. I-right natin. Okay, baka hindi ko na may pakita kasi siya one hand ako Okay. Guys, pag click ko ng verify, may lalakad dyan na ganyan, 100% na number of mismatches 34. Check. Ayan 512 bytes, check. Tapos, i-click natin yung red na yan. Ayan. Wait lang ha. Ayan siya. So, pag click ko ng red, ayun makita nyo yung box yung red na yan. Magra-write siya. Na-write niya na yung 30,000. Okay. So, ito pala guys bunutin nyo na pag na-write nyo na. Ito pala guys, FYI. Kanina, nag-read tayo. Diba nag-read? Hindi ko pala naituro kayo na. Bago kayo mag-write or mag-change, after natin na ma-read ito, nag-read tayo lumabas na yung screen. Nag-read tayo. Punta tayo dito sa file. Tapos, save natin yung file. Lagyan natin ng pangalan. Para in case na makorrupt natin yung program, buksan lang natin yung file na yun. Halimbawa, nag-save tayo ng file, Save. Ayan, nilagyan natin ng pangalan dito ay click. Click. Tapos, lagyan natin yung 30,000 odo. Ayan. Tapos, save natin. Yun yung unang read yung na-read natin. Ngayon, in case na makorrupt natin, ganun ang gagawin natin. Magpupunta lang tayo dyan sa blue folder. Tapos, puntahan lang natin yung click na yun na 3,000 hex. Ayan double click. Tapos, ayan na siya. Tapos, lang ulit natin. Verify. Tapos, write. Ganun lang gagawin natin. Okay, sana nasundan nyo guys. So, pag medyo okay na yung boses ko guys, gagawa pa ako ng malinaw na video na hindi katulad nito na ulit-ulit. Kumbaga ready na siya na mabilis na masundan. Pero maganda kasi ganito na-encounter natin yung mga troubleshoot para pag kayo na alam nyo na yung gagawin nyo. Okay? So ngayon, lalagyan natin to ng power. Papakita ko sa inyo yung naging resulta kung pumasok ba yung 30,000 na yon. Okay. So, kung gusto nyo bumili itong simulator, available din naman sa atin to guys. Pwede naman tayo gumawa nito. Or, mas maganda itong klase na para maganda kasi ito guys may siya. May para siya sa fuel. Ayan napipihit siya. May BSS. Ayan, may mode. Ayan. Then, yung katulad ng wire kanina, yung black and red. Yung positive, negative. Yung red, yung positive. Tapos yung black yung negative. So, itap natin dito sa pinakadulo. Ayun. Pangatlo naman sa taas yung negative. Ayan. Yun. Tapos, baliktar natin. Para makita natin yung resulta. Tapos, on. Tingnan natin kung pumasok yung 30,000. Ayun guys, Tapos yung discrepancy niya na 25.2 yun lalabas. Yun guys. Diba? So makapag-re-odo na tayo ng odometer gamit yung ating iPad Plus. Okay? Sa mga wala pang pambili ng mga Smart FI2. So dyan muna tayo. Okay? So sana guys may natutunan kayo. Abangan nyo pa yung mga next kong i-upload. Ayan, may Aerox pa tayo dito guys. Aerox Re-odo. Gamit yung tools na ito.
Taran. Okay. Ito guys, mura lang ito sa online. Pero ang kailangan nyo kasi dito, hindi lang kasi yun guys ang kailangan nyo eh. Kung paano siya ginagawa ng software. May software yan guys. May sariling software yan. Ayan o. Hindi ko pala nailagay dito na sa isang laptop ko. Papakita ko sa inyo dito rin guys. I-install ko yan dito. Tapos papakita ko sa inyo paano siya gumagana. Mag-reodo ng mga Aerox, B1, B2. Ayun. Okay? So, bye-bye.